Anim na pulis ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tinanggal sa pwesto at kinasuhan. Sinasangkot sila sa pagkawala umano ng 13 milyong piso na bahagi ng ebidensyang nasamsam ng salakay ng isang Pogo Hub sa Bataan noong isang taon. May unang balita si Emil Sumangil. 141 million pesos ang nakumpiska bilang ebidensya mula sa sinalakay na umunoy Pogo Hub sa Bagak, Bataan noong October 2024. May mga nadakip at nakuhang iba pang mga ebidensya na magpapatunay umano na nagamit ang hub sa human trafficking. Tumayong Assistant Ground Commander ng operasyon ang Noy Hepe ng PNP CIDG Anti-Organized Crime Unit na si Police Lieutenant Colonel Joey Arandia. Nasabot po lahat yan. Actually, mayroon na tayong media coverage during that time. Ongoing na po yung investigation namin ginawa kung bakit ganyan karami ang pera doon. Posible yan na ginamit yan pansahod, operational budget, operational fund. Habang dinidinig ang kaso na natili sa kustodiya ng PNP CIDG ang nasamsam na pera, makalipas ang ilang buwan, inutusan sila ng korte na ibalik ang pera sa kumpanya. Pero sa turnover, lumitaw na may nawawalang 13 milyong piso. Upon opening of the evidence, out of 141 million, only 128 million was left. What was left in the other box was budol money, fake money. Nakita na namin na budel yung pera. Kaya immediately after that, tinanong ko sa kanya kung sino ang kakutsaba niya. Doon niya inilahad kung sino yung mga kasama niya. Doon niya inilahad kung sino yung mga kasama niya. Yun po ang katotohanan. Hindi po ako kasama sa 13.5 na kumuha. So upon careful investigation, we have identified the culprits. Lumabas sa pagsisiyasat na nasa likod ng pagkawala ng pera ang 6 na non-commissioned officers ng PNP CIDG na tumayong mga investigator, seizing officer sa operasyon at kustodya ng mga ebidensya. Sa press conference, inilahad ng CIDG kung paano hinati ang pera at magkano ang napunta sa bawat isa. Yung pinag-divide nila is nasa kanila na. I think nagastos na or something. Ang 6, tinanggal na sa CIDG at sinampahan na ng mga kasong kriminal at administratibo. The mere act na kunin mo ang pera is already a theft. So, yeah, it's already a criminal offense. It's a violation of the oath of office as a police officer. A law was violated. That's why we are going to prosecute them. Tinanggal rin sa CIDG si Police Lieutenant Colonel Arandia na tumayong Assistant Ground Commander noon sa operasyon at evidence custodian. Iniimbestigahan din siya at inirekomendang sampahan ng reklamo. Iniuwi raw kasi ni Arandia ang kahong-kahong mga pera ayon kay CIDG Director Morico. There was no proper turnover conducted by Police Lieutenant Colonel Arandia based on the investigation. Accordingly, he took the boxes of evidences to his house. Pero ayon kay Arandia, mali na isama siya sa asunto. Pinagkatiwala po sa akin ng CIDG Command Group that time, in-entrust po sa akin yung pera na yan. Gusto ko lang linawin sa mga mamamayan na hindi po ako yun. Hindi pa ako kasama. Maayos po yung pera na hawak ko, na nasa custody ko. All accounted po yun. Sinusubukan naming makuha ang panig ng iba pang kinasuhan. Ito ang unang balita. Emil Sumangil para sa GMA Integrated News.